Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 672 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa huli, wala sa natitirang 12 batang henyo ang namumukod tangi. Dahil walang tumututol. Pagkatapos ay ipinapahayag ko na nagsimula na ang ikalawang round ng mga selection. Ang matandang lalaki sa langit sa itaas ng cage battle arena ay muling nagpahayag. Agad, bukod kay Lizardo, nagliwanag ang mga tingin ng 28 antas na void initiation stage na mga batang henyo. Sa ganang kanila, ang 2 henyo sa 8 antas ng void initiation stage na mas malakas kaysa sa kanila ay namatay, at tanging 3 henyo na lamang sa 8 antas ng void initiation stage, kasama sila, ang nanatili. Samantalang bukod sa 6 na 9 na antas ng void initiation stage na mga batang henyo na bawat isa ay sumasakop sa isang posisyon upang lumahok sa martial competition ng 10 dynasties, mayroon pang 4 na posisyon ang natitira. Hindi naging mahirap para sa kanila na makakuha ng posisyon. Naglilinang pa si Irish. Nang makita niyang magsisimula na ang ikalawang round, ang tingin ni Alvin ay dumaan sa kalawakan upang tuluyang bumaba sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Flair Clan. Actually, noong pinatay niya si Melo kanina, sinadya niyang sumulyap ng ilang beses kay Irish. Siyempre, ang pangunahing layunin niya ay malaman kung inilagay ni Irish ang kanyang tumpok ng mababang grado na Origin Stones bilang isang taya sa kanyang sarili. Nang makita niyang nagtatanim si Irish ng nakapikit, alam niyang tiyak na hindi nakapusta ang batang babaeng ito. Sa sandaling ito, pagkaraan ng ilang sandali ng tingin ni Alvin ay bumababa kay Irish, biglang at hindi inaasahang iminulat ni Irish ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Mukhang nagbago si Irish. Matapos mapansin ni Alvin na orihinal na nagnanais na bawiin ang kanyang tingin ay nagising si Irish, muli niya itong sinulyapan, at ang sulyap na ito ay naging dahilan upang mapansin niya ang ilang mga inklang. Irish, nakalusot ka na ba? Kapag naisip niya kung gaano karaming mga eksperto sa mga first class na lugar na nanunood at ang mga inscription masters na bihasa sa paggamit ng kanilang spiritual force ay maaaring naroroon, hindi ginamit ni Alvin ang kanyang spiritual force para makita ang cultivation ni Irish, sa halip ay tinanong siya sa pamamagitan ng voice transmission. Si Irish, nakakagising pa lang, ay hindi pa nagkaroon ng oras upang pigilan ang kanyang nagulat na damdamin nang marinig niya ang boses ni Alvin, at hindi niya maiwasang sumagot. Ma'am. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga si Alvin, at muli siyang nabigla sa likas na talento ng may-ari ng Fire Spirit Body. Iba si Irish sa kanya. Taglay niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at maraming hindi inaasahang pagkikita bago niya mapasakamay ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay, samantalang, si Irish ay mayroon lamang ang kanyang Fire Spirit Body na maaasahan. Ang pinakamahalaga, si Irish ay mas bata sa kanya. Sa ilang sandali, si Irish ay ganap na nahimasmasan, at pagkatapos niyang malaman ang nangyari kanina mula kay Elder Kong, ang kanyang walang katulad na magandang mukha ay bahagyang lumungkot habang nagmamadaling tumingin kay Alvin at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Brother Darfield, pasensya na. Naglilinang ako kanina at hindi ako nakipagpustahan sa iyo. Walang nagmamadali. Bahagyang umiling si Alvin at nagsalita habang nagpapakita ng walang pakialam na ekspresyon sa pagkawala ng pagkakataong tumaya kanina. Lagi namang mas maraming pagkakataon mamaya. Wala nang oras si Irish para sumagot ng magsalita na ang matandang lalaki sa langit sa itaas ng cage battle arena. Ang layunin ng ikalawang round ng mga selection ay ang magpasya sa huling 4 na tao sa gitna ng natitirang 12 kabataang henyo, at makukuha nila ang mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties kasama ang iba pang 6 na 9th level void initiation stage na mga batang henyo. Nang magsalita ang matanda dito, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga patakaran ng ikalawang round ng mga selection. Ang ikalawang round ng mga selection ay isinagawa sa anyo ng pagiging malayang hominin ang isa pa. Ang 12 batang henyo, kabilang sina Lizardo at Irish, ay pumailan lang sa kalangitan, ngunit hindi nagtagpo, ngunit nakatayo sa kalangitan sa itaas ng kani-kanilang mga lugar na pinagmamasdan.
Sa loob ng ilang panahon, naging sentro ng atensyon ang 12 batang henyo. Sino man sa inyo ay maaaring unang pumasok sa arena upang mag-issue ng hamon sa isa pa. Kahit sino ang manalo, ang dalawang tao ay papayagang magpahinga para sa isang laban. Ang mga hamon ay magpapatuloy tulad nito hanggang sa mapagpasyahan ang pinakamalakas na apat. Dahan daw ang nagsalita ang matanda. Ang pamamaraang ito ng pagpapahintulot sa kanila na malayang hamanin ang isa pa ay hindi masama. Kung wala kang sapat na lakas, mahirap itong makalusot. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Halos sa sandaling natapos magsalita ang matanda, isang 8 antas na void initiation stage na batang henyo ang lumipad palabas at siya ang unang nakarating sa langit sa itaas ng cage battle arena. Si Robert iyon. Bago ihayag ang pagkakakilanlan ni Irish, si Robert ang numero 1 eksperto at numero 1 henyo sa martial daw ng nakababatang henerasyon ng Flair Clan. Ngunit kung ikukumpara sa likas na talento at kakayahang umunawa ni Irish, bahagya siyang hindi nakapagkumpara. Mangyaring pumili ng isang tao mula sa iba pang 11 tao upang magbigay ng hamon, sabi ng matanda kay Robert. Hinahamon kita. Itinuro ni Robert ang isang 7 antas ng void initiation stage na batang henyo habang nagsasalita siya. Kasunod nito, nag-away silang dalawa. Hindi mahalaga kung ito ay paglilinang o pag-unawa sa konsepto, si Robert ay higit na nakahihigit at ang kinalabasan ay kitang-kita. Nanalo si Robert. Pagkatapos ng labanang ito, umalis si Robert sa arena. Kasunod nito, isa-isang lumipad ang maraming figure upang hamanin ang kalaban na nadama nilang kumpiyansa sa pagkatalo, at naging sanhi ito ng ganap na pagtaas ng kapaligiran sa pinangyarihan. Swoosh! Sa susunod na walang oras, pumasok muli si Robert sa arena. Sa pagkakataong ito, bumaba ang kanyang tingin sa nagninangas na pulang magandang figure na hanggang ngayon ay hindi pa pumapasok sa arena. Young Miss Irish, pasensya na. Ang taong hinamon ay si Irish. It's Young Miss Irish. Masyado siyang walang hiya, tama. Talagang hinahamon niya ang Young Miss Irish kapag mas bata ito sa kanya ng mahigit 10 taon. To think na kaya niyang patibayin ang puso niya at sirain ang isang bulaklak. Marahil ay naramdaman niya na ang likas na talento ni Young Miss Irish ay mas malaki kaysa sa kanya at inagaw ang kanyang limelight sa Flair Clan, at naging sanhi ito ng bahagyang galit niya dahil sa kahihiyan. For a time, ang mga manunood sa paligid ng cage battle arena ay nagbuga ng sumpa. Hanggat ito ay isang normal na tao, hindi nila sinasadya na makiramay sa mas mahinang partido. Lalo na ang isang walang katulad na kagandahan tulad ni Irish ay higit na magiging sanhi ng iba na makaramdam ng lamang at pagprotekta sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kasabay nito, medyo sensitibo ang pagkakakilanlan ni Robert. Gumawa ka. Nang kaharap si Robert, si Irish ay may malamig at walang malasakit na ekspresyon, at nagsalita siya ng may mapurol na tono. Kung ikukumpara sa kung ano siya nang kaharap si Alvin, siya ay ganap na tila ibang tao. Paumanhin sa pagkakasala. Huminga ng malalim si Robert bago kumislap, at lumitaw ang isang grade 4 na spirit saber sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumaas ang kanyang origin energy habang sinusundan ng kanyang saber concept ang kanyang origin energy na parang anino at diretsyong kumislap patungo kay Irish. Sa kalangitan, 11 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang unang lumitaw bago ang isa pang 8 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay sunod-sunod na lumitaw. Ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Ika-7 antas ng Saber Concept. Ang kababalaghan ng langit at lupa ay patuloy na nagbabago hanggang sa ang saber ni Robert ay kumikislap na parang kidlat, at isa pang 6 na sinaunang may sungay na dragon silhouette at 3,000 plus sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw muli. Ang saber sa kamay ni Robert ay agad na nag-transform sa saber na nakalarawan na tumatakip sa kalangitan, at para silang mga makakapal na shooting star na lumipad ng diretso para kay Irish. Buong lakas siyang umatake, at ang lakas na nasa loob ng kanyang saber ay maihahambing sa lakas ng 24 na sinaunang may sungay na dragon at mahigit 3,000 sinaunang mammoth. Nang harapin ang mga imaheng saber ni Robert na tumatakip sa kalangitan at bumaba na parang langit na sumasaklaw sa lambat, hindi nagmamadaling itinaas ni Irish ang kanyang kamay habang ang isang pulang-pula na letigo ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Ang letigo na ito ay ang grade 3 na espiritong sandata na pinadalisay ni Alvin para sa kanya.
Biglang umihip ang hangin, na naging dahilan upang bahagyang lumipad ang pulang damit na si Irish at tila isang bola ng nagliliyab na apoy. Biglang nagsimulang mamukadkad ang origin energy sa Grade 3 Spirit Whip na hawak ni Irish, at pagkatapos ay lumitaw ang fire concept pagkatapos nito bago sumanib sa Spirit Whip. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot upang unang magtagpo sa 11 sinaunang sungay na dragon silhouette bago lumitaw ang isa pang 8 sinaunang sungay na dragon silhouette. Sa huli, isa pang 7 sinaunang horned dragon silhouette at 7,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Ikawalong antas ng konsepto ng sunog. Isang Grade 3 Spirit Weapon na nagbigay ng 70% amplification. Ito ang tunay na lakas ni Irish sa sandaling ito. Swish! Ang Grade 3 Spirit Whip sa kamay ni Irish ay biglang nanginginig bago kumislap na parang makamandag na ahas, at ang enerhiyang nasa loob nito ay ang lakas ng buong 26 na sinaunang may sungay na dragon at 7,000 sinaunang mammoth. Ito ay hindi lamang bahagyang nakahihigit sa Robert. Sa ilang sandali, karamihan sa mga taong naroroon, kabilang si Robert, ay nagulat sa mga ekspresyon nang makita nila ang kababalaghan ng langit at lupa na dulot ni Irish nang ibigay ang kanyang buong lakas. Wala pa sila sa oras para makabawi mula sa kanilang pagkabigla nang umatake na si Irish. Whoosh! Ang figure ni Irish ay kumikislap na parang bola ng apoy na lumiliyab, at kahit saan siya dumaan, nagbunga siya ng isang alon ng mga pagsabog mula sa hangin na sumasabog, at naging sanhi ito ng mga alon ng daloy ng hangin sa kalangitan na tangayan patungo sa paligid ng cage battle arena. Sa ilang sandali, isang malakas na unos ang umusbong sa loob ng cage battle arena. Swish! Kasunod nito, ang latigo ng espiritu sa kamay ni Irish ay lumipad mula sa kanyang kamay upang mag-transform sa isang pulang-pula na kidlat na pumulupot at kumislap sa paligid niya. Dahil sa bilis nito na mabilis, tila isang layer ng crimson red-colored light barrier ang nabuo sa paligid ni Irish, at ito ay parang isang malaking ball ang apoy na nagpoprotekta kay Irish sa loob nito. Sa sandaling ito, ang mga sable light na tumatakip sa kalangitan ay dumating na parang mga anino na bumababa mula sa langit. Om! 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 Ang mga saber na ilaw ay parang tubig ulan habang bumababa ang mga ito at bumagsak sa crimson red light barrier sa paligid ng Irish bago nagbuga ng alon ng mga huning na tunog, ngunit hindi nila nagawang buksan ang light barrier sa huli. Ang martial skill na ipinapatupad ngayon ni Irish ay isang defensive martial skill na isinagawa sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang spirit whip at fire concept. Ang defensive martial skill na ito ay isang earth rank martial skill. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Sa sandaling ito, ang pag-atake ni Robert ay hindi pa kayang buksan ang liwanag na hadlang sa ibabaw ng katawan ni Irish, lalo pa ang pananakit kay Irish. Sa walang oras, ang sable image na lumapit sa buong galit habang tinatakpan nila ang kalangitan ay unti-unting nagkalat. Swish! Sa sandaling nawala ang pulang kulay pula na liwanag na hadlang na pumapalibot kay Irish, ang grade 3 na latigo ng espiritu ay bumalik sa kanyang kamay, at sa pagtaas ng kanyang kamay, madali niyang natanggal ang natitirang mga imahe ng saber. Aaminin ko talo. Nang balak ni Irish na umatake muli, nakabawi si Robert mula sa kanyang pagkabigla at nagmamadaling nagsalita tungkol sa kanyang pag-amin ng pagkatalo. Siya ay lubos na kumbinsido sa kanyang pagkatalo sa labanang ito. Karapat-dapat siyang maging anak ng panganay na guro. Bumantong hininga si Robert sa kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ng cage battle arena na natulala sa lakas ni Irish ay nakabawi sa kanilang pagkabigla. Napakalakas ni Young Miss Irish. Yeah. She's too strong. Hindi lang ang cultivation niya ay nasa ikawalong level ng Void Initiation Stage, maging ang fire concept niya ay naintindihan na sa ikawalong level. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang letigo sa kamay niya ay parang grade 3 spirit weapon. Kung walang konsepto, si Young Miss Irish ay isang ikawalong antas na Void Initiation Stage na martial artist at may kakayahang gumamit ng lakas ng 11 sinaunang may sungay na dragon. Ginagamit ng amplification ng isang spirit weapon ang lakas na ito bilang pundasyon nito. Ngunit mas maaga, ang amplification ng spirit weapon ni Young Miss Irish ay nakamit ang lakas ng 7 sinaunang mapitungo, 000 dragons at horned dragon.
Sa madaling salita, ang Grade 3 Spirit Weapon na nasa pag-aari ni Young Miss Irish ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 70%. Ang buong cage battle arena ay ganap na nagkakagulo. Maraming nag-aapoy na tingin ang nakipag-ugnay sa pulang-pulang letigo sa kamay ni Irish, at tila ang letigo na ito ay higit na nakakaakit kaysa kay Irish mismo. Isang Grade 3 Spirit Weapon na nagbibigay ng amplification na 70%. Kahit na sa lahat ng Grade 3 na Spirit Weapon, maaari itong ituring na nasa tuktok sa gitna ng tuktok. Sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Darkstone Empire, tumayo si Marvin mula sa kanyang upuan at bahagyang nawala ng pag-asa. 673. Bilang isa sa apat na baitang apat na weapons craftsman sa Dark Cloud Dynasty, napakalalim ng pananaliksik ni Marvin sa Tao of Weapons Refinement. Dahil dito ay malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng Grade 3 Spirit Weapon na nagbigay ng amplification na 70%. Bilang Vice Guild Master ng Main Guild ng Weapons Craftsman Guild sa Dark Cloud Dynasty, ang kaalaman ni Marvin sa grupong ito na Weapons Craftsman ay hindi limitado sa Dark Cloud Dynasty at sa mga nakapalibot na dynasty. Pagkatapos ng lahat, ang malalayong banyagang lupain ay nagtataglay din ng mga Weapons Craftsman Guilds. Kahit na sa lawak na bawat ilang 10 ng taon, ang Weapons Craftsman Guild ng Foreign Lands ay magpapadala ng isang espesyal na ambassador sa Weapons Craftsman Guild ng Dark Cloud Dynasty upang gabayan sila sa Tao of Weapons Refinement. Ang mga espesyal na ambassador na iyon ay karaniwang Grade 3 Armas Craftsmen. Sa tuwing aalis ang mga espesyal na ambassador sa Dark Cloud Dynasty's Weapons Craftsman Guild, mag-iiwan sila ng isang piraso ng kanilang trabaho na maaaring Grade 3 Spirit Weapon o Grade 2 Spirit Weapon. Ang Weapons Craftsman Guild ng Dark Cloud Dynasty ay ang tanging lugar sa Dark Cloud Dynasty na nagtataglay ng Grade 2 Spirit Weapon. Ngunit ang mga sandata ng espiritu na naiwan ng mga espesyal na ambassador na ito ay hindi maaaring mapakinabangan. Hindi mahalaga kung ito ay ang Grade 2 Spirit Weapon o Grade 3 na Spirit Weapon sa Weapons Craftsman Guild, hindi pa banggitin ang isang Spirit Weapon na nasa tuktok sa gitna ng pinakamataas na grade, wala kahit isa na masasabing pinakamataas na grade. Sa mga Grade 3 Spirit Weapons na nakolekta ng Weapons Craftsman Guild, karamihan sa mga ito ay nagpalakas ng lakas ng 67%, at ang ilan ay may kakayahang palakasin ang lakas ng 68%. Pero ngayon, nakakita siya ng Grade 3 na Spirit Weapon na maaaring magbigay ng amplification ng 70% dito, kaya paanong hindi siya magugulat. Ang huling beses na dumating ang espesyal na ambassador ay tila 30 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, si Marvin ay isa lamang alagad ng isang ordinaryong angkan sa dinastiyang Dark Cloud. Kumbaga, ang espesyal na ambassador na iyon ay nag-claim na siya ay isang nangungunang figure sa mga Grade 3 na mga manggagawa ng armas. Ngunit ang Grade 3 na Spirit Weapon na pinino niya ay may kakayahan lamang na magbigay ng amplification na 68%. Bukod dyan, itong Grade 3 Spirit Weapon na hawak ni Young Miss Irish. Kailan nagkaroon ng Grade 3 Weapons Craftsman ang Flare Clan? Nang unti-unting huminahon ang kanyang damdamin, sumimangot si Marvin at bahagyang hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo dito. Ayon sa kanyang kaalaman, maging ang eldest master ng Flare Clan, si Wilbur, ay nagtataglay lamang ng Grade 4 na Spirit Weapon na nagbigay ng amplification na 59% at masasabing top grade. Ngayon, talagang hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa kung paano lumitaw ang gayong Grade 3 Spirit Weapon sa mga kamay ng anak ni Wilbur. Biglang sumilay sa kanyang isipan ang isang kislap ng kaliwanagan, at bahagyang ibinoling niya ang kanyang ulo upang sumulyap sa binata na nakadamit ng violet na tahimik na nakaupo sa isang upuan sa likuran. Maaaring dahil ito kay Kuya Alvin. Alam niya na si Alvin ay may Grade 3 na weapons craftsman sa likod niya. Kaya nang isipin niya ang tungkol sa relasyon ni na Alvin at Irish, nahulaan niya na malamang na ang Grade 3 Spirit Weapon na nasa pag-aari ni Irish ay pino ng Grade 3 Weapons Craftsman sa likod ni Alvin. Habang pinag-iisipan niya ito, mas naging sigurado siya. Ngunit pansamantalang hindi niya ito itinuro dahil gusto niyang kumpirmahin ito ng isang hakbang pa. Kung ang Grade 3 Spirit Weapon na nasa pag-aari ni Young Miss Irish ay talagang mula kay Brother Alvin. Kung gayon si Brother Alvin ay tiyak na nagtataglay din ng Grade 3 Spirit Weapon.
Bukod kay Marvin, maraming armas craftsman ang naruroon. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga titig ay nakatitig sa Grade 3 Spirit Whip na nasa kamay ni Irish, at wala silang ibang hinihiling kundi ang direktang sumulong at agawin ito bago gawin ito sa kanila. Ngunit nang maisip nila si Wilbur na sumuporta kay Irish, lahat sila ay tila nabuhusan ng malamig na tubig at ganap na walang magawa. Sa loob ng Dark Cloud Dynasty, walang maglalakas loob na pagdudahan ang lakas ni Wilbur. Ang Grade 3 Spirit Weapon sa pag-aari ni Irish ay nagbunga ng ingay at kasabikan sa Cage Battle Arena, at karamihan sa mga tao kabilang ang dalawang matandang lalaki na namumuno sa mga pinili ay labis na nagulat. Kung ituturing kung sino ang mas comparatively sa mga taong naruroon, walang alinlangang ito ay sina Irish mismo, Alvin, Wilbur, at Elder Kong. Alam na kasi nila noon pa kaya hindi na sila nagulat. Big Kuya. Ang patriarch ng Flare Clan, si Tyson, ay tumingin kay Wilbur na may bahagyang pagkawala ng katahimikan, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang Grade 3 Spirit Weapon na nasa pag-aari ni Irish. Sa sandaling ito, tuluyan na niyang nakalimutan na natalo ni Irish si Robert. Iyon ay regalong ibinigay ng isang Grade 3 Weapons Craftsman kay Irish dahil sa aking manugang. Hindi nagmamadaling nagsalita si Wilbur. Manugang. Sa sandaling sinabi ito ni Wilbur, hindi lang ang patriarch ng Flare Clan, maging ang iba pang mga nakatataas ay natigilan. Kasunod nito, sabay-sabay na bumaba ang kanilang mga tingin sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Darkstone Empire. Sa mas tiyak na pagsasalita, ang kanilang mga tingin ay bumaba sa binata na nakadamit ng violet. Si Alvin ay may Grade 3 na weapons craftsman na sumusuporta sa kanya. Sa ilang sandali, ang mga miyembro ng Flare Clan ay labis na nagulat. Noong una ay inakala nila na si Alvin ay maaaring maging manugang ni Wilbur dahil ang swerte niya, at lahat sila ay nadama na si Alvin ay tumaas sa katayuan sa lipunan at sumali sa kanilang Flare Clan. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-isip ng ganito. Anong biro? Kahit na ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay malamang na walang iba kundi ang ipakasal sa kanyang anak na babae sa isang figure na sinusuportahan ng isang Grade 3 Weapons Craftsman, tama ba? Napansin ni Alvin ang nagbabagang mga tingin ng mga miyembro ng Flare Clan sa unang posibleng sandali. Sa ilang sandali, nahulaan niya kung ano ang nangyayari at nagmamadaling nagpadala ng voice transmission sa mga tainga ni na Wilbur at Elder Kong. Uncle Flare, Elder Kong. Pareho niyo akong binente ng ganoon lang. Haha. Brother Darfield, hindi ka binente ng Eldest Master. Ang sabi lang niya may Grade 3 na weapons craftsman na umaatres sa'yo. Napuno ng saya ang boses ni Elder Kong. Napabuntong hininga si Alvin nang marinig niya ito. Buti na lang ganito. Kumalat ang balita na siya mismo ay Grade 3 na weapons craftsman, noon ay naisip niya na tiyak na siya ang magiging sentro ng lahat ng atensyon, at hindi niya gusto ang pakiramdam na tinitingnan siyang parang unggoy. Isang Grade 3 Spirit Weapon na nagbibigay ng amplification na 70%. Saan nakuha ng anak ng panganay na master ng Flare Clan ang Spirit Weapon na ito? Medyo seryoso ang ekspresyon ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud. Maging ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay lamang ng isang Grade 3 Spirit Weapon, ngunit ito ay may kakayahan lamang na magbigay ng amplification na 67% at basura lang kung ihahambing sa Grade 3 na Spirit Weapon na nasa pag-aari ni Irish. Sa Dark Cloud Dynasty, ang nag-iisang nagmamay-ari ng ating Imperial Family ay kilala sa publiko. Siyempre, alam ng karamihan sa mga tao na malinaw sa kanilang puso na maraming Grade 3 Spirit Weapons sa Weapons Craftsman Guild ng Dark Cloud Dynasty's main guild, at marami pang ang Grade 2 Spirit Weapons. Ungol ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Maaaring ang Grade 3 Spirit Weapon na nasa kamay ni Irish ay mula sa Weapons Craftsman Guild's main guild. Hindi. Ang Emperor ay umiling at nagsalita ng lubos na tiyak. Walang kahit isang Grade 3 Spirit Weapon sa Weapons Craftsman Guild na matatawag na Top Grade Spirit Weapon na nagbigay ng amplification na 69%, lalo pa ang isang bagay sa tuktok sa gitna ng pinakamataas na grade na maaaring magbigay ng amplification na 70%.
Bukod dito, hindi banggitin ng mga miyembro ng Flare Clan, ang mga spirit weapon ng Weapons Craftsman Guild's main guild ay isang bagay na kahit ang guildmaster ay hindi magagamit ang kanyang sarili. So para sabihin na ang grade 3 spirit weapon na nasa pag-aari ni Irish ay nakuha sa ibang lugar. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang matanda. Mukhang malaki ang posibilidad na pumunta si Wilbur sa foreign lands at nakilala ang isang grade 3 weapons craftsman. May ganitong posibilidad. Tumango ang Emperor at saka bumaantong hininga. Isang spirit weapon na tulad nito sa kamay ng isang grade 8 void initiation stage martial artist. Sayang talaga ang mga red along ibinigay ng Diyos. Ang kalapit na Hugh, Sherman, at Arian ay lubos na sumang-ayon. Para sa pangalawang prinsipe, si Heinz, siya ay may ekspresyon ng sama ng loob. Kung iisipin na siya mismo, ang marangal na ikalawang prinsipe ng dinastiyang Dark Cloud, ay hindi nagtataglay ng isang grade 3 na spirit weapon, ngunit isang batang babae ang nagtataglay ng grade 3 na spirit weapon, at ito ay naging sanhi ng kanyang labis na sama ng loob. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, inalis ni Irish ang grade 3 spirit whip na pinagtutuunan ng pansin ng lahat bago bumalik sa first class spectating area na kabilang sa Flare Clan at tumayo doon sa hangin. Ngayon, ang iba pang 10 tao ay maaaring mag-issue ng isang hamon. Ang matandang lalaki na namuno sa ikalawang round ng mga selection ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at nagpaalala sa isang malakas na boses. Marahil ay dahil hindi na sila nakabawi sa kanilang pagkagulat, ang iba pang 10 kabataang henyo ay hindi nag-react pagkatapos ng napakahabang panahon. Swoosh! Sa huli, si Lizardo ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at lumipad upang makarating sa langit sa itaas ng Cage Battle Arena. Ang kanyang tingin ay lumipas isa-isa sa 9 na batang henyo na maaari niyang piliin. Sa huli, ang kanyang tingin ay nakalock sa nag-iisang ikawalong antas ng Void Initiation Stage na batang henyo sa gitna ng 9 na batang henyo. Ikaw. Sa sandaling ito, nabigla pa rin si Lizardo sa kanyang puso. Ang anak na babae ng eldest master ng Flare Clan ay talagang nagtataglay ng grade 3 spirit weapon, at ito ay grade 3 spirit weapon na maaaring magbigay ng amplification ng 70%. Sa mga tuntunin ng lakas ng amplification, nalampasan nito ang grade 3 spirit sword na hawak niya. Bukod pa riyan, ang defensive martial skill na ginawa ni Irish kanina ay nagdulot din sa kanya ng labis na pagkagulat. Iyon ay isang defensive martial skill na maaaring isagawa sa pamamagitan ng pag-asa sa spirit weapon ng isang tao habang pinagsama ito sa origin energy at concept. Ayon kay Master, tila ang Heaven Rank defensive martial skills lang ang may kakayahang ma-execute ng walang kamali-mali habang pinagsama sa mga spirit weapons. Ngunit hindi ba't ang mga kasanayan sa militar ng Heaven Rank ay magagamit lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa intermediate concepts o mas mataas? Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Lizardo kahit gaano pa niya sirain ang kanyang utak. Sa totoo lang, hindi lang si Lizardo, maging si Alvin ay naguguluhan din. Dahil ang sinabi ng amo ni Lizardo sa kanya ay isang bagay na malinaw na alam ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Irish. Hindi napigilan ni Alvin na magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Ang defensive martial skill na ginamit mo kanina. Brother Darfield, ang defensive martial skill na ginawa ko kanina ay nakakatakot, tama ba? Bago pa matapos magsalita si Alvin, nag-ambala na siya ni Irish sa pamamagitan ng voice transmission, at ang tono niya ay puno ng kasiyahan. Ito ay. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, Irish, ayon sa aking kaalaman, tanging ang Heaven Rank defensive martial skills lang ang kayang gamitin ng walang kamali-mali habang pinagsama sa mga spirit weapons. Ngunit ang konseptong naintindihan mo ngayon ay hindi sapat para magamit ang isang Heaven Rank martial skill, tama ba? Big Brother Darfield, ang ginamit ko kanina ay hindi isang Heaven Rank martial skill. Ang defensive martial skill na ito ay isang bagay na nakuha ng ama ko maraming taon na ang nakakaraan, at ito ay isang high-grade Earth Rank defensive martial skill na halos isang Heaven Rank martial skill. Ang pinakamalaking natatanging tampok nito ay ang maisakatuparan habang umaasa sa sandata ng isang tao. Dahan daw ang paliwanag ni Irish. Kaya ganyan. Biglang naunawaan si Alvin, at hindi niya maiwasang bahagyang mabigla sa kanyang puso.
Kahit na isagawa ito kasama ng spirit weapon ng isang tao, ang isang ordinaryong earth rank martial skill ay hindi makakapagsama ng lakas ng amplification nito sa martial skill, at isang heaven rank defensive martial skill lang ang may kakayahang makamit ito. Ang kakayahang umasa sa pagpapalakas ng mga sandata ng espiritu upang maisigawa ang isang mataas na antas ng earth rank defensive martial skill nang hindi nauunawaan ang intermediate concept ay isang bagay na kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay hindi kailanman narinig o nakita noon. 674. Big Brother Darfield, kung interesado ka sa defensive martial skill na ito, maaari ko itong ituro sa iyo. Ang defensive martial skill na ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pag-asa sa anumang spirit weapon at concept, sabi ni Irish kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kasabay ng init na bumangon sa puso ni Alvin mula sa pagkarinig nito, ang kanyang tingin ay lubhang komplikado. Marahil ang defensive martial skill na ginawa ni Irish kanina ay hindi maihahambing sa isang heaven rank defensive martial skill, ngunit sa isang taong hindi nakaintindi ng intermediate concept, ito ay isang heaven-defying martial skill. Sa sandaling na isakatuparan ang defensive martial skill na ito, hanggat ang lakas ng isang kalaban ay hindi lalampas ng malaki sa sarili, ang gumagamit ay halos kayang talunin ang lahat ng gayong kalaban. Bukod dito, kahit na ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay hindi naglalaman ng martial skill na tulad nito, at sapat na ito upang ipakita kung gaano ito kahalaga. Ngayon, gusto ni Irish na ituro ito sa kanya, at sapat na iyon para ipakita ang kanyang kahalagahan sa puso ni Irish. Hindi na kailangan. Ngunit, tinanggihan pa rin ni Alvin ang mabuting hangarin ni Irish. Hindi naman sa napakagaling niyang tao, ngunit dahil pakiramdam niya ay hindi na kailangan. Gaano man kataas ang kakayahan ng isang tao sa pag-unawa, ang pagnanais na linangin ang defensive martial skill na ito sa antas na ginawa ni Irish ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 o 3 taon ng oras. Hindi banggitin si Alvin ay walang oras upang linangin ang defensive martial skill na ito. Kahit gawin niya, hindi niya ito linangin. Dahil ang pinakamalaking layunin niya sa ngayon ay matagumpay na maunawaan ang intermediate wind concept bago magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties 1 taon mula ngayon. Sa oras na iyon, maaari niyang direktang linangin ang iba't ibang heaven rank martial skill sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at walang kakulangan sa heaven rank defensive martial skills na maaaring umasa sa pagpapalakas ng mga spirit weapons. Kaya hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa ganitong uri ng defensive martial skill. Lizardo. Sa ilang sandali, bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, at ang kanyang tingin ay napunta sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Sa sandaling ito, si Lizardo at ang isang 8 antas ng Void Initiation Stage na batang henyo ay nakatayo sa paghaharap. Ang 8 antas ng Void Initiation Stage na batang henyo ay nakipagbakbakan kanina, at naintindihan lang niya ang 7 antas ng konsepto, na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng anumang banta kay Lizardo. Ngunit dahil si Lizardo ay hindi patunay na nagpapakita ng kanyang lakas hanggang ngayon, ang batang henyo na ito na kalaban ni Lizardo ay hindi alam ang tunay na kakayahan ni Lizardo. Biglang umatake ang kalaban ni Lizardo. Swoosh! Ang kanyang buong katawan ay kumislap at tila naging isang matalim na palaso na umalis sa PC ng isang mabigat na busog, at siya ay dumating bago si Lizardo sa isang kisap mata. Swish! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang isang Asher Sword Light na pinalapot sa anyo mula sa Origin Energy at 7 antas ng Sword Concept ay kumislap at tila naging isang makamandag na Asher na ahas na mabangis na kumagat kay Lizardo. Mamatay! Galit na sigaw ng kalaban ni Lizardo habang nakaturo ang espada sa kanyang kamay patungo sa lalamunan ni Lizardo. Obviously, gusto niyang patayin ang taong humamon sa kanya ng isang sword strike. Nang mapansin niya ang layunin ng pagpatay sa espada ng kanyang kalaban, malamig na ngumuso si Lizardo bago umatake din. Swish! Ang isang katulad na sword light ay mahusay na pinaandar ni Lizardo, ngunit naglalaman ito ng mas malakas na konsepto ng sword na parang anino habang hinarang nito ang liwanag ng espada ng kanyang kalaban. Sa sandaling ito, tila 2 makamandag na ahas ang nagkagat sa isa't isa.
Nagmamadaling tinakpe ng ilang manunood na may mababang cultivation ang kanilang mga tainga nang makita nila ang eksenang ito, dahil labis silang natatakot na ang mga tunog ng banggaan ng dalawang spirit sword ay makapinsala sa kanilang eardrums. Sa susunod na walang oras, natanto nila na ang kanilang mga alalahanin ay talagang hindi kailangan. Swish! Umalangaw-ngaw ang isa pang tainga na tumatagos na espada. Kasunod nito, malinaw na nakikita ng mga taong naruroon na si Lizardo ay kumislap at tila naging matalim na espada na tumusok sa kalangitan, samantalang, nang siya at ang kanyang espada ay malapit nang bumangga sa espiritong espada ng kanyang kalaban, agad siyang umiwas sa gilid. Sa sandaling bago pa mag-react ang kanyang kalaban dito, muling umatake si Lizardo. Swish! Ang spirit sword sa kamay ni Lizardo ay tila may mga mata habang direktang kumikislap patungo sa kanyang kalaban. Swish! Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang kahindek-hindek na butas ng dugo sa lalamunan ng kalaban ni Lizardo, na nagdulot ng nakakasilaw at nagniningning na dugo mula rito, at ang kanyang kalaban ay nagpumiglas ng ilang sandali bago tuluyang nanigas. Tapos may sigaw ng momentum sa isang distansya, ang figure ng kalaban ni Lizardo ay tumigil at bumagsak sa lupa. Isa pang bangkay ang nakasabit sa hole sa itaas ng cage battle arena. Anong mabilis na espada? Nang umatake si Lizardo upang patayin ang kanyang kalaban, ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi na nakapagpigil sa paghihigpit, at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita si Lizardo na nagsagawa ng napakadalisay na kasanayan sa espada. Ang husay sa espada ay walang anumang pagkagusto dito, at idiniin nito ang pagiging prangka. Sa sandaling tumama ang espada, makikita ang dugo. Ito ay isang bagay na nakamit ang katulad na resulta tulad ng kanyang sword drawing arts, ngunit sa iba't ibang paraan, ngunit ang sword skill na isinagawa ni Lizardo ay halatang mas mabigat kaysa sa kanyang sword drawing arts. Marahil sa paggamit lang ng Tempest Point ay makakasabay ko ang bilis na ginawa ni Lizardo sa kanyang sword skill kanina. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kung gumamit si Lizardo ng isang grade 3 spirit sword para patayin ang kanyang kalaban, hindi magugulat si Alvin. Ngunit ang problema ay gumamit lamang si Lizardo ng grade 4 na spirit sword. Sa mga tuntunin ng lakas, nalampasan lamang niya ang kanyang kalaban ng isang antas sa konsepto ng sword, at nagtataglay ng dagdag na lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Ang pagpatay sa isang kalaban na mas mababa lamang sa isa sa pamamagitan ng lakas ng nag-iisang may sungay na dragon sa isang galaw ay hindi kapanipaniwala sa mga mata ng sinumang void initiation stage na martial artist. Gayunpaman, nakamit ito ni Lizardo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dalisay at kakilakilabot na kasanayan sa espada. Ang isa pang ikawalong antas ng Void Initiation Stage ay namatay na ang batang henyo. Matapos makabawi ang lahat sa cage battle arena sa kanilang pagkagulat, bumantong hininga sila. Ang batang cultivator ng espada na ito ay tila miyembro ng Darkstone Empire. Ang mga miyembro ng Darkstone Empire ay talagang nakakuha ng limelight sa pagkakataong ito. Oo. Hanggang ngayon, hindi lang ang Darkstone Empire ang may Alvin, na pumasok sa ikalawang round ng mga selection, mayroon pang 2 tao na katulad din ang pumasok sa ikalawang round ng mga selection. Ang batang cultivator ng espada na ito at si Alvin ay tiyak na uusad mula sa ikalawang round ng mga selection. Ang iniisip ko lang kung ang natitirang kabataang henyo ay matagumpay na makakasulong. Mukhang 7th level Void Initiation Stage martial artist ang taong iyon. I think nasa delikadong posisyon siya. After all, bukod pa sa 6 na 9th level na Void Initiation Stage na mga batang henyo at ang 3 8th level na Void Initiation Stage na mga batang henyo, isang solong posisyon na lang para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties ang natitira. Isang posisyong pinaglabanan ng siyam na ikapitong antas ng Void Initiation Stage ng mga batang henyo. Delikado talaga. Ang paligid ng cage battle arena ay napuno ng mga animated na talakayan, at ang mga tingin ng maraming tao ay bumaba kay Logan habang sila ay umiiling. Nang marinig niya ang mga talakayang ito, ang tingin ni Logan ay parang isang sable na kumikislap sa isang nakakatakot na malamig na liwanag. Determinado siyang makuha ang huling posisyon. Hindi. Higit pa riyan ang gusto niyang gawin ngayon. Whoosh!
Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, bumalik si Lizardo sa kalangitan sa itaas ng lugar na pinagmamasdan kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Darkstone Empire at tumayo sa gilid ni Logan. Lizardo, binabati kita. Samantala, lahat mula sa Darkstone Empire kasama si Sandro ay bumati kay Lizardo. Sino ang susunod na maglalabas ng hamon? Sa ilang sandali, ang boses ng matandang lalaki ay muling tumunog na naging sanhi ng pagkabalisa ng iba pang 9 na kabataang henyo bukod kina Lizardo at Irish upang maging pilit. Swoosh! Ang isang alon ng mga alulong ng hangin ay biglang umalangaw-ngaw, at isang binata ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Logan! Nang tumingin si Alvin kay Logan na nasa langit sa itaas ng cage battle arena, hindi niya ito inisip, ngunit nang mapansin niyang ang tingin ni Logan ay talagang nakalock kay Robert na humamon kay Irish at umamin na natalo, hindi niya maiwasang mabigla. Nais ni Logan na umasa sa kanyang cultivation sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage para malumpasan ang isang level at homanin si Robert. Sa sandaling ito, nang walang binanggit pa, bahagyang paghanga ni Alvin ang lumitaw sa puso ni Alvin habang hinahangaan niya ang katapangan ni Logan. Bilang isang nangungunang tao sa nakababatang henerasyon ng Flare Clan, si Robert ay nagtataglay ng Saber concept na kapareho ng antas ng Logan, ngunit ang kanyang cultivation ay isang antas na mas mataas kaysa kay Logan, kaya nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Kahit na gumamit si Logan ng Grade 3 na Spirit Saber, ang kanyang lakas ay halos katumbas ng Robert. Ang labanang ito ay lubhang mapanganib para sa kanilang dalawa. Dahil pinili ni Logan sa ganitong paraan, kung gayon ay determinado siyang humarap, o talagang may kumpiyansa siyang talunin ang kanyang kalaban. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hinahamon kita. Sa wakas, tumingin si Logan kay Robert habang determinado siyang magsalita. Sa loob ng ilang sandali, ang orihinal na maingay na cage battle arena ay naging tahimik. Gusto mo akong hamanin? Natigilan si Robert nang hamanin siya ni Logan, at pagkatapos ay nagtanong siya ng may bahagyang kawalan ng katiyakan. Sa sandaling ito, naisip pa niya na napagkamalan siya ni Logan na iba. Hindi lang kita gustong hamanin, gusto kitang patayin. Dahan-dahang ibinuka ni Logan ang kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay napuno ng masamang ngiti habang ang kanyang mga mata ay natatakpan ng layuning pumatay. Ang tugon ni Logan ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 ripples, na naging sanhi ng tahimik na cage battle arena upang agad na maging mataong. Maraming mga tingin mula sa bawat direksyon ang tumago sa kalangitan upang bumaba sa Logan. Sa sandaling ito, si Logan ay naging sentro ng atensyon ng buong cage battle arena. Isang ika-7 antas ng Void Initiation Stage na martial artist ang nangangahas na hamanin ang isang ika-8 antas na Void Initiation Stage na martial artist, at nagbanta pa na papatayin ang kanyang kalaban. Kahit na ano pa, ang tapang na ito ay mahirap makuha. Eksakto. Sa Melo ng Yale Clan at Peter ng Darkmoon Sect bilang isang halimbawa, itong Saber Cultivator ng Darkstone Empire ay talagang nangangahas pa ring lampasan ang isang kaharian upang hamanin ang isang kalaban. Ang kanyang tapang ay talagang nararapat na papuri. Kahit ano pa ang kalalabasan. Suportado ko siya. Sinusuportahan ko rin siya. Ang kapaligiran sa buong cage battle arena ay ganap na naiilawan kasama ni Logan na hinahamon ang ika-8 antas ng Void Initiation Stage na batang henyo, si Robert. Isang ika-7 antas na Void Initiation Stage martial artist na tulad mo na gustong pumatay sa akin. Nagsimulang tumawa si Robert, at nang matapos siyang tumawa, ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo. Kung hindi mo ako mapapatay sa labanang ito. Kung gayon patay ka. Depende yan kung may kakayahan ka. Nagsalita si Logan nang walang pakialam. Malamig na umungol si Robert, hindi na niya napigilan ang sarili, at umatake muna siya para maneg. Katulad noong nilabanan niya si Irish kanina, ang mga imaheng sable na tumatakip sa langit at lupa ay nawala, at ang mga ito ay tila naging isang langit na sumasaklaw sa lambat na bumabalot kay Logan.
Sa kalangitan sa itaas ng Robert, 24 na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at mahigit 3,000 sinaunang mammoth na silhouette ang lumabas sa kanyang likuran. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Ikapitong antas ng Saber Concept. Grade 4 Spirit Saber. Ito ang lakas ni Robert. Alvin, sa tingin mo gaano katagal ang gagawin ni Logan para patayin si Robert? Si Alvin ay orihinal na nanunood ng labanan ng may konsentrasyon, ngunit biglang, isang malinaw na pagpapadala ng boses ang tumunog sa kanyang tainga. Nalaman ni Alvin na ang voice transmission na ito ay mula kay Lizardo. Natigilan muna si Alvin bago nagtanong. Sigurado ka bang kayang patayin siya ni Logan? 675. Ang hula ko ay kaya siyang patayin ni Logan sa loob ng 10 paghinga pagkatapos niyang gawin ang kanyang unang hakbang. Gusto mo bang tumaya sa akin? Nagpatuloy ang pagpapadala ng boses ni Lizardo. 10 hininga. Dahil sa mga salita ni Lizardo, napagtanto ni Alvin ang pagtitiwala ni Lizardo kay Logan. Pakiramdam niya ay hindi basta-basta magsasalita ng walang kaparerekon si Lizardo. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ni Lizardo at ang Panginoon ni Logan ay mga senior at junior na kapatid, at marahil ay alam ni Lizardo ang ilang mahahalagang bagay. Halimbawa, kasalukuyang pinagkadalubhasaan ni Logan ang isang nakakagulat na martial skill, samantalang, ang martial skill na iyon ay nagmula sa master ni Logan. Dahil nagsasalita ka ng ganito, halatang lubos ang tiwala mo kay Logan. Kung tataya pa rin ako sa iyo sa oras na ganito, hindi ba ako magiging tanga? Tinuya ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Unang natigilan si Lizardo nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagpakita siya ng mapait na ngiti. Tila siya ay bahagyang nababalisa, at naging dahilan para hindi mahulog si Alvin sa kanyang bitag. Matapos marinig ang sinabi ni Lizardo kanina, si Alvin ay napuno ng interes sa labanang nauna sa kanya, at nagsimula siyang manood ng labanan ng may konsentrasyon. Sa kasalukuyan, naisakatuparan ni Robert ang martial skill na ginawa niya noong kaharap si Irish kanina, at ito ay bumuo ng mga imaheng saber na tumatakip sa kalangitan at humahampas ng may pananakot patungo kay Logan. Ang bawat solong imahe ng sable ay puno ng walang kapantay na mabangis na layunin ng pagpatay. Sa kabilang banda, nang harapin ang mga imaheng sable na tumatakip sa kalangitan habang sila ay nagwawalis, ang mga mata ni Logan ay biglang dumilat, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ang espiritong saber na nakita ni Alvin minsan ay lumitaw muli. Sa unang round ng mga selection, minsang nakita ni Alvin si Logan na ginamit ang spirit saber na ito para labanan ang pressure na ibinubuga ng dalawang matandang lalaki. Noong panahong iyon, naunawaan ni Alvin na ito ay isang grade 3 spirit saber. Whoosh! Kasabay ng origin energy sa kamay ni Logan na bumubuhos sa spirit saber, maraming sinaunang horn dragon silhouettes ang mabilis na napalitan ng anyo. Iyon ay sa ilang sandali, napansin ng mga manunood ang isang nakakagulat na bagay, at iyon ay ang mga sinaunang may sungay na dragon silhouette sa itaas ng Logan ay hindi gaanong naiiba sa halaga kung ihahambing sa mga sinaunang may sungay na dragon silhouette sa itaas ng Robert. Mayroong 23 sinaunang horn dragon silhouette at mahigit 8,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas ng Logan, at ito ay ilang libong sinaunang mammoth silhouette na mas mababa kaysa kay Robert. Grade 3 Spirit Weapon. Ang Sable Cultivating Young Genius ng Darkstone Empire ay nagtataglay din ng Grade 3 Spirit Weapon. Ang buong Cage Battle Arena ay muling nagkagulo. Markahan ka ng espiritong sandata. Isa pang Grade 3 Spirit Weapon. Ang dating Grade 3 Spirit Weapon ay pag-aari ng Irish ng Flare Clan, samantalang, ang Grade 3 na Spirit Weapon na ito sa halip ay pagmamay-ari nitong batang Saber Cultivator ng Darkstone Empire. Hanggang ngayon, 2 Grade 3 Spirit Weapons ang lumitaw sa Dynasty Martial Competition. Grade 3 Spirit Weapon. Matapos malaman ni Robert na ang Spirit Saber na nasa kamay ni Logan ay isang Grade 3 Spirit Weapon, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging malungkot. Ang kinakatawan ng isang kabataang lalaki na mahigit 30 taong gulang na nagtataglay ng Grade 3 na espiritong sandata ay isang bagay na lubos na malinaw sa kanya. Ano ba talaga ang background niya? For a time?
hindi niya maiwasang pukawin ang takot sa kanyang puso, at maging ang kanyang pag-atake ay bahagyang naging matamlay. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding takot sa misteryosong background ni Logan. Om. 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 Sinalakay ni Logan, paulit-ulit na ibinabaon ang kanyang saber na parang kidlat, at ilang sandali, ang Origin Energy Saber Lights na naglalaman ng amplification ng kanyang spirit weapon at saber concept ay napunit sa kalangitan. Kaagad, maraming saber lights na nakondensed sa anyo mula sa Origin Energy ang gumalaw upang harangin ang saber na nakalarawan na tumakip sa kalangitan at naging medyo matamlay dahil naabala si Robert. Sa orihinal, kahit na mabilis na umatake si Logan, umatake siya sa huling minuto, at katumbas ito ng paggawa ng mga pagsisikap sa huling sandali at hindi makapag-condense ng sapat na dami ng mga sable lights upang ipagtanggol laban sa mga imaheng saber na tumatakip sa kalangitan. Nang akala ng karamihan sa mga manunood ay matatalo si Logan. Om. 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 Matapos lumipad sa himpapawid ang Origin Energy Saber Lights na kumikislap mula sa Spirit Saber na nasa kamay ni Logan, lahat ng mga ito ay aktwal na nahati sa tatlo, at ang mga Saber Light na ito na nahati upang magpatuloy ng hindi nawawala ang momentum kahit kaunti upang harangin ang saber na nakalarawan na tumatakip sa kalangitan. Sa loob ng ilang panahon, ang mga Sable Lights at Sable Images ay maihahambing sa dami. Bang! 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 Ang mga Sable Lights at Sable Images ay nagbanggaan at nagbuga ng mga alon ng mapang-ipong pagsabog. Kasabay nito, ang mga hibla ng umaalingaw-ngaw na mga alon ng hangin ay tumakas upang mag-transform sa isang mabangis na unos na dumaan sa paligid. For a time, ang mga damit sa karamihan ng mga manunood sa cage battle arena ay hindi napigilan ang pag-ihip ng hangin. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, madaling dinurog ni Logan ang mga imaheng sable na tumatakip sa kalangitan at walang kamali-mali na dumpenso laban sa pag-atake ni Robert. Sa susunod na sandali, ang mga galaw ni Logan ay naging dahilan upang ipakita ng maraming tao ang mga nalilitong ekspresyon. Logically speaking, si Logan ay dapat na magpatuloy at umatake ng hindi nagpapahuli ngayon, ngunit hindi niya ito ginawa at sa halip ay hinawakan ng mahigpit ang Grade 3 Spirit Sword sa kanyang mga kamay bago ito hawakan ng paalang sa itaas ng kanyang ulo. Whoosh! Ang Origin Energy ay tumaas sa katawan ni Logan, at naglalaman ito ng walang kapantay na mabangis at matulin na ikapitong antas ng Saber Concept. Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ng cage battle arena ay nagkaroon pa ng maling akala na si Logan ay tila pinagsama sa isa na may grade 3 na Spirit Saber sa kanyang kamay at naging isang napakalaking saber. Ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng maling akala ay dahil ang tumataas na Origin Energy sa katawan ni Logan ay nabuo sa hugis ng isang napakalaking saber bago binalot ang buong katawan ni Logan sa loob nito. Pagkakaisa ng tao at sable. Biglang nagsalita si Logan sa bawat salita, ang kanyang boses ay mababa at mabigat, at wala itong kahit katiting na emosyon. Pagkakaisa ng tao at sable. Si Robert ay orihinal na nakabawi mula sa kanyang pagkagulat, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Logan sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay hindi maiwasang maging malungkot at labis na nabigla sa kanyang puso. Bilang isang taong may katulad na nilinang ang Sable, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang pagkakaisa ng tao at Sable ay kumakatawan sa isang pinakamataas na yugto ng paglilinang ng Sable. Si Saber at ang tao ay hindi pinagkaiba sa isa't isa, ang lalaki ay isang Sable tulad ng Saber ay ang tao, parehong nabuhay at namatay na magkasama. Om. Sa susunod na sandali, ang Origin Energy na hugis napakalaking saber at nakatikip sa Logan ay biglang nanginginig, pagkatapos ay dinala nito ang Logan upang kumislap tulad ng isang napakalaking lumilipad na saber, at nahati nito ang daloy ng hangin sa kalangitan. Pagkarating nito sa malapit na Robert, ang napakalaking espada ay biglang tumayo bago tinutukan si Robert at napaungol habang ito ay biglang bumaba sa susunod na sandali habang dala ang lakas upang hatiin ang lahat. Om! Habang bumababa ang napakalaking sable, sumipol ang napakalaking sable light mula sa dulo nito.
Kung titingnang mabuti, mapapansin ng isang tao na ang saber light na sumipol mula sa grade 3 na spirit saber na hawak ni Logan gamit ang dalawang kamay ay naglalaman ng kanyang origin energy, saber concept, at amplification mula sa kanyang spirit saber. Nang bumaba ang napakalaking espada mula sa origin energy na bumabalot kay Logan, ang buong katawan niya ay sinundan ito pababa, at ang grade 3 na spirit saber sa kanyang kamay ay bumagsak patungo kay Robert mula sa himpapawid. Ang eksenang ito ay naganap sa isang kisap mata, at ito ay mabilis hanggang sa punto na ang ilang mga tao ay hindi makapag-react sa nangyari. Hindi. Tila napagtanto ni Robert kung gaano kakilakilabot ang welga na ito ni Logan, at sumigaw siya ng may malungkot na boses habang ang kanyang figure ay kumikislap na may layuning umiwas. Pero maiiwasan kaya niya ito. Ang napakalaking saber na naglaslas ay tila nakalock kay Robert dahil kahit saan man siya magtungo, ito ay humahampas pa rin sa kanya. Basag. Wala pa si Robert sa oras na makalayo nang mahati siya sa dalawa ng sable light na sumipol mula sa dulo ng napakalaking saber. Ang pinakamataas na figure sa nakababatang henerasyon ng Flare Clan ay nahulog dito sa kalagitnaan ng kanyang landas ng paglaki. Nang mahati na sa dalawa ang bangkay ni Robert at magbunyag ng madugong eksena, biglang nagbago ang takbo ng napakalaking saber. Whoosh! Ang talam ng sable ay napunit sa kalangitan habang ito ay nagbunga ng isang alon ng tumatagos sa tainga ng mga alulong ng hangin, at ito ay humampas patungo sa bangkay ni Robert na hindi pa nahahati. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, at ang bangkay ni Robert ay nagbagong anyo sa isang ulan ng dugo na tumakip sa kalangitan habang ito ay bumubulusok pababa at wala ni isang buo na bahagi niya ang matagpuan. Tahimik. Ang cage battle arena ay napakatahimik. Hanggang ngayon, kahit na hindi ito ang unang pagkakataon na may namatay sa Dynasty Martial Competition ngayon, ang paraan ng pagkamatay na ito na mas brutal pa kaysa sa pagkapira-piraso ay lumitaw sa unang pagkakataon. Kasabay nito, ang napakalaking saber na binago mula sa origin energy sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena ay unti-unting nagkalat at tanging isang binata na lamang ang nananatiling nakatayo doon habang nasa harapan niya ang kanyang espada. Tumulo. Tumulo. Ang dulo ng spirit sable sa kanyang kamay ay walang tigil na tumutulo ng nakasisilaw at nagniningning na dugo, ang dugo ay nagkalat sa kalangitan at tila napalitan ng maraming maliliit na rosas. Ang maraming rosas ay walang tigil na bumaba sa cage battle arena. Robert. Sa first-class spectating area na kabilang sa Flare Clan, ang patriarch ng Flare Clan na si Tyson at ang ilang mas mataas na tao ang unang nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, at lahat sila ay may madilim na mga ekspresyon. Si Robert, ang dating numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng kanilang Flare Clan ay pinatay ng ganito. Sa sandaling ito, wala silang ibang hinihiling kundi ang kumilos at patayin si Logan. Ngunit nang maisip nila ang grade 3 spirit saber na nasa pag-aari ni Logan at ang eksperto na maaaring nasa likod ni Logan, sila ay ganap na walang magawa. Lizardo, alam mo na noon pa man na si Logan ay may ganitong hakbang. Inalis ni Alvin ang kanyang gulat na tingin at tumingin kay Lizardo habang nagtataka siyang nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi na kailangang sabihin, ang pag-atake ni Logan kanina ay naging sanhi ng kanyang pagkabigla. Kahit na napakalayo pa rin ito mula sa tunay na pagkakaisa ng tao at espada, ngunit talagang bihira para sa isang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na martial artist na makamit ito sa ganoong lawak. Sa isang tiyak na lawak, ang saber na iyon ay nagtataglay na ng anyo ng isang heaven-rank martial skill. Ano sa tingin mo? Hindi direktang tumugon si Lizardo, ngunit hindi mahirap hulaan ang sagot sa kanyang puso. Kasabay nito, ang nakamamatay na tahimik na cage battle arena ay unti-unting naging abala sa ingay at kaguluhan. Maraming mga titig ang muling nagtagpo kay Logan gaya ng inaasahan. Mahirap isipin na ang Saber Strike mula noon ay ginawa ng isang 7th level Void Initiation Stage martial artist. Sa sandaling siya ay nag-transform sa isang napakalaking saber at umatake gamit ang grade 3 spirit sword sa kanyang kamay, naramdaman ko pa na ang buong katawan niya ay tila talagang nagbagong anyo sa isang saber. Mayroon din akong pakiramdam na ito. Sinabi niya na unity of man and saber, kanina. Marahil ito ang pagkakaisa ng tao at saber sa mga alamat.
Maaaring hindi ako ang tunay na pagkakaisa ng tao at Saber. Ngunit, itong Saber skill na ginawa niya ay nalampasan na ang saklaw ng pinakamataas na grade na Earth Rank Offensive Martial Skills. Noong sinabi niyang gusto niyang patayin si Robert kanina, akala ko nagyayabang siya. Ngayon ay parang hindi siya nagsasalita ng walang kaparerekon, ngunit talagang taglay niya ang lakas na ito. Ang mga tingin ng karamihan ng mga manunood sa paligid ng Cage Battle Arena ay tumingin kay Logan ay ganap na nagbago habang sila ay nag-uusap ng masigla. Alvin, ang sword-cultivating young man, at ang sable-cultivating young man na ito ay pawang mula sa Darkstone Empire. Napakaganda ba ng mga lupain ng Darkstone Empire na kaya nitong magsilang ng napakaraming halimaw na henyo? Biglang, hindi napigilan ng isang manunood na sabihin ito, at ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagkagulo sa buong Cage Battle Arena. Mangganganak na ang asawa ko sa susunod na buwan. I've decided. Once my child is born, I'll bring my family to settle down in the Darkstone Empire. Ilang buwan na rin ang pagbubuntis ng asawa ko. Sinadya kong dalhin siya sa Darkstone Empire para manganak at makinabang sa swerte ng Darkstone Empire. Marahil ay magiging outstanding din ang anak ko gaya nilang tatlo sa hinaharap. 676. Ano man ang mangyari, ang Darkstone Empire ay ganap at lubos na sumikat sa pagkakataong ito. Alvin, Lizardo, at Logan. Kahit sino sa tatlong tao ay mga natatanging talento sa kasalukuyang henerasyon ng Dark Cloud Dynasty, ngunit ang tatlong taong ito ay lumitaw sa isang maliit na imperyo sa ilalim ng Dark Cloud Dynasty sa parehong oras. Hanggat ang isa ay isang normal na tao, ang isa ay magugulat dito. Mayroong kahit na mga tao na nadama na ang Darkstone Empire ay maaaring pinapabore ng mga Diyos. Bukod kay Alvin, ang grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire na nakaupo sa lugar na pinagmamasdan ay namula ang mukha at labis na nasasabik. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng pagmamalaki sa pagiging miyembro ng Darkstone Empire. Hindi nila akalain na sa malawak na entablado na ang dinastiyang Dark Cloud, ang kanilang bayan, ang imperyo ng Darkstone, ay talagang makakamit ang gayong karangalan. Ito ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin sa nakaraan. Sa ilang sandali, hindi nila maiwasang tumingin kina Alvin, Lizardo, at Logan, at ang kanilang mga mata ay napuno ng paghanga. Dahil mismo sa 3 taong ito kaya natamo ng Darkstone Empire ang karangalang ito. Sandro, ang pangalan ng iyong Darkstone Empire ay mayayanig ang buong Dark Cloud Dynasty. Sa oras na iyon, ang Darkstone Empire ang magiging pinakamalakas na empire sa ilalim ng Dark Cloud Dynasty. Nakangiti si Marvin habang kinakausap si Sandro. Vice Guildmaster Marvin, masyado kang mabait. Mahinhin na sagot ni Sandro. Ngunit ang lalim ng titig ni Sandro ay puno ng pananabik. Bilang Sandro ng Darkstone Empire, kahit na hindi siya ang emperor, ang kanyang katayuan ay higit na iginagalang kaysa sa emperador. Sa isang tiyak na lawak, maaari siyang ituring na tagapagtanggol ng Darkstone Empire. Isa pang Grade 3 Spirit Weapon. Paanong ang taong ito mula sa Darkstone Empire ay posibleng magkaroon ng Grade 3 Spirit Weapon? Sa lugar na pinagmamasdan na pagmamayari ng Imperial Family, ang Emperor ay nakasimangot, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito. Kung tutuusin, kahit siya mismo ay hindi nagtataglay ng Grade 3 Spirit Weapon. Kahit na ang Imperial Family ng kanilang Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay ng Grade 3 Spirit Weapon, ngunit ang Grade 3 na Spirit Weapon ay nasa kamay ng kanyang Great Imperial Uncle. Ang isang miyembro ba ng isang maliit na imperyo, isang ikapitong antas lamang ng Void Initiation Stage na martial artist, ay karapat-dapat na magkaroon ng isang Grade 3 na Spirit Weapon. Ang ikalawang prinsipe, si Heinz, ay nagpahayag ng kasakiman sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa napakaraming tao na nanonood ngayon, marahil ay naiinip na siya at sakupin ang Grade 3 na Spirit Saber na nasa pag-aari ni Logan at gawin itong sarili. Saber Young Master. Grade 3 Spirit Saber. Mukhang nakakuha din siya ng mga hindi inaasahang pagkikita. Bahagyang nagulat ang mga mata ni Sherman habang siya ay bumubulong.
Tama, kung hindi siya nakatagpo ng anumang fortuitous encounter, imposible para sa kanya na lumitaw dito ngayon, lalo na't makipagkompetensya sa iba't ibang mga batang eksperto ng Dark Cloud Dynasty. Ito ay isang bagay na lubos na natitiyak ni Sherman. Bilang dating miyembro ng 5 dakilang Young Masters, si Sherman ay lubos na malinaw sa kakayahan ni Logan, na isa rin sa 5 dakilang Young Masters. Sherman, kilala mo siya. Ang pag-ungol ni Sherman ay ganap na pumasok sa mga tainga ng matandang nakaitim na nakadamit na nakaupo sa gilid. Oo, Master. Magalang na tumango si Sherman bago dahan-daang nagsalita tungkol sa background ni Logan. Biglang naunawaan ng matandang nakasuot ng itim na lalaki nang marinig niya ito, at pagkatapos ay kumikislap ang kanyang mga mata sa isang maliwanag na liwanag. Sa ganitong paraan, ang grade 3 na Spirit Saber na nasa kanya ay natagpuan mula sa ilang mga guho, at ito ay ibinigay sa kanya ng isa pa, at ang posibilidad ng huli ay mas malaki. Eksakto. Si Sherman ay lubos na sumang-ayon sa hula ng kanyang guro. Kung ang grade 3 Spirit Saber ay nakuha ni Logan mula sa ilang mga guho sa isang lugar, ito ay nangangahulugan lamang na ang kanyang kapalaran ay mabuti, ngunit imposibleng payagan si Logan na taglayin ang kanyang mabigat na paglilinang at kakayahan. Matapos kumpirmahin ito, kahit na pinagnanasaan ng matanda ang grade 3 na Spirit Saber na nasa pag-aari ni Logan, ngunit hindi siya naglakas loob na pukawin ang intensyon na agawin ito mula kay Logan. Anong biro? Malaki ang posibilidad na ang isang dalubhasa na may kakayahang basta-bastang mamigay ng grade 3 spirit weapons ang nasa likod ni Logan. Ang lakas ng ekspertong iyon ay hindi mapag-aalinlanganan. Nakipagsapalaran na masaktan ng isang ekspertong tulad niyan para puwersahang agawin ang isang grade 3 spirit saber. Hindi niya naramdaman na nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sa sandaling ito, tulad ng naunang Irish, ang grade 3 Spirit Saber sa mga kamay ni Logan ay naging sentro ng atensyon gaya ng inaasahan. Ang nag-aapoy na mga tingin na lumabas mula sa paligid ay lumayo lamang pagkatapos na alisin ni Logan ang Spirit Saber. Whoosh! Habang tinatamasa niya ang maraming tingin na puno ng paggalang mula sa paligid, lumipad si Logan pabalik sa lugar na pinagmamasdan kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Darkstone Empire at nakatayo sa kalangitan sa tabi ni Lizardo. Kasunod nito, nagpatuloy ang ikalawang round ng mga selection. Sa sandaling ito, dahil isa pang 2 henyo sa Void Initiation Stage sa ika-8 antas ang namatay, tanging sina Irish at Lizardo lamang ang nananatili bilang 2 henyo sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Ang natitirang 9 na tao kabilang si Logan ay mga martial artists sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage. Ngunit ngayon, walang nang-ahas na maliitin si Logan dahil isa siyang 7th level Void Initiation Stage martial artist. Hindi bababasa, pagkatapos ng iba pang 8 ika-7 antas ng Void Initiation Stage na mga kabataang henyo na sunod-sunod na pumasok sa arena, bukod sa hindi sila ng ahas na hominin sina Irish at Lizardo, hindi rin sila ng ahas na hominin si Logan. Kahit na si Logan ay isa lamang 7 antas ng Void Initiation Stage na martial artist, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay may kakayahang pumatay ng isang ika-8 antas ng Void Initiation Stage na martial artist, at naging sanhi ito ng natitirang 8 ika-7 antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo na maging parehong magalang at natatakot. Bukod sa 6 na ika-9 na antas na Void Initiation Stage na mga batang eksperto na bawat isa ay may posisyon na lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Sa 4 na natitirang posisyon, 3 sa kanila ay kabilang kina Irish, Lizardo, at Logan. May tumututol ba? Matapos ang sunod-sunod na paghamon ng grupo ng mga martial artists sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage sa kanilang mga kalaban, ang matandang lalaki na namuno sa martial competition ngayon ay nagsalita sa tanong. Siyempre, tinatanong niya ang iba pang 8 ika-7 antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo bukod kay Logan. Wala akong tutol. Wala akong tutol. Agad namang nagpahayag ang 8 batang henyo na wala silang pagtutol. Alam nila ang kanilang sariling mga limitasyon. Marahil ang 8 sa kanila ay maaaring makipagkompetensya sa isa't isa, ngunit kung sila Irish, Lizardo, at Logan ay hahatakin, kung gayon sila ay talagang hahanapin ng pambubugbog.
Kaya't mas mabuting aminin ang kanilang kababaan, at makakatipid pa sila ng maraming oras. Kung hindi, kung hahamunin sila ni Irish at ng iba pa, kailangan din nilang aminin ang pagkatalo. Malinaw, ang matandang lalaki na namuno sa kompetisyon ng militar ay may parehong mga iniisip. Sa ganitong paraan, ang huling posisyon ay mapagpasyahan mula sa inyong 8. Nagpatuloy ang matanda. Maswerte kayong lahat. Kung hindi dahil sa 4 na 8th level void initiation stage na mga batang henyo na namamatay ngayon, lahat kayo ay maaaring hindi magkaroon ng ganitong pagkakataon. Labis na sumang-ayon ang 8 sa sinabi ng matanda. Sa katunayan, kung hindi dahil sa 4 na 8th level na void initiation stage na mga kabataang henyo ang napatay, lubos na imposible para sa kanila na magkaroon ng bahagi sa mga posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Kung minsan, ang swerte ay talagang napakahalaga. Bukod dyan. Kasunod nito, dagdag pa ng matanda. Ang taong huling nanalo sa inyong 8 ay hindi lamang makakakuha ng posisyon na lumahok sa martial competition ng 10 dynasties, ang taong iyon ay maituturing ding nakakuha ng huling ranggo sa ranking battle ng Dynasty Martial Competition ngayon at makuha ang mga reward ng Imperial Family ng ating Dark Cloud Dynasty. Mga gantimpala mula sa Imperial Family. Sa loob ng ilang sandali, bumilis ang paghinga ng mga batang henyo sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage. Kasunod nito, ang 8 batang henyo ay nagsimulang makipagkompetensya sa isa't isa para sa kataasan. Tahimik na lumipas ang oras. Sa huli, ang kinalabasan ay isang binata na nakasuot ng asul na nakauunawa sa ika-7 antas ng Spear Concept na matagumpay na nakakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Ang binata na ito na nakasuot ng asul ay hindi mula sa anumang kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty, ngunit nagmula sa isang empire, at ang pangalan niya ay Jace. Kung wala kang intensyon na makipagkompetensya para sa mas mataas na ranggo sa mga laban sa ranggo, maaari kang sumuko ngayon. Makukuha mo ang mga gantimpala ng Imperial Family ng ating Dark Cloud Dynasty, 100 low-grade Origin Stones. Kinausap ng isa sa 2 matandang lalaki si Jace. 100 mababang grado na pinagmulang bato. Naging mabilis ang paghinga ni Jace nang marinig niya ito. Bilang isang batang henyo mula sa isang imperyo na nasa ilalim ng dinastiyang Dark Cloud, ang Origin Stones ay isang pagkakaroon ng alamat na hindi niya maabot. Ngunit ngayon, nakuha niya ang Origin Stones. 100 mababang grade Origin Stones. Kaagad, ang mga mata ng maraming tao sa Cage Battle Arena ay namula sa kasakiman. Lalo na ang mga batang henyo mula sa iba't ibang empires at iyong mga batang henyo sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage na kakaalis lang, lahat sila ay may mga mata na namumula sa kasakiman. Kaunti na lang. Kaunti na lang at isa na sa atin ang makaka-advance. Marahil ang iilang pinakamataas na kapangyarihan na nakatayo sa tuktok ng Dark Cloud Dynasty ay walang pakialam sa 100 mababang grade Spirit Stones, ngunit sa mga miyembro ng iba't ibang empires, ito ay isang kayamanan na nagtataglay ng pambihirang halaga at hindi masusukat ng ginto at pilak. Sumusuko ako sa pakikipagkompetensya sa ranggo na labanan. Hindi nagdalawang isip si Jace kahit kaunti habang direktang kausap ang matanda. Alam niya ang sarili niyang limitasyon. Hindi mahalaga kung siya ay sumuko ngayon o hindi, siya ay tiyak na mairaranggo sa huling posisyon ngayon. Hindi sa banggitin ang 6 na ika-9 na antas ng walang bisa na yugto ng mga batang eksperto, malayo pa nga siya sa pagiging katapat ng 3 pang tao. Okay. Tumango ang matanda, at sa pagtataas ng kanyang kamay, isang special ring ang bumaril at diretsyong kumislap kay Jace. Ito ang iyong gantimpala. Salamat, Senior. Matapos niyang matanggap ang special ring, nagpasalamat si Jace sa matanda bago bumalik sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang grupo ng mga tao mula sa empire na kinabibilangan niya. Sa ilang sandali, ang lugar na iyon sa panonood ay puno ng ingay at kaguluhan. Marahil ang mga resulta ng batang henyo ng kanilang empire ay mas mababa kaysa sa Darkstone Empire ngayon, ngunit sila ay naging tanyag sa 36 na empires na naroroon, at ito ay sapat na upang ipagmalaki. Gusto ba ninyong 3 na homanin ang 6 na 9th level na Void Initiation Stage ng mga batang henyo?
Kung hindi ninyo sila hinahamon, kayong tatlo ay direktang sasailalim sa ranking battle para magpasya sa ikapito, ikawalo, at ikasyam na posisyon na magkakasunod na magbibigay ng iba't ibang reward mula sa Imperial family ng ating Dark Cloud Dynasty. Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, iniwan ng matanda si Irish at bumaba kina Lizardo at Logan na nakatayong magkasama. Ayoko. Si Irish ang unang umiling. Ayoko rin. Umiling si Lizardo. Ako rin, sabi ni Logan. Very good. Tumango ang matanda at sinabing, kung gayon, ngayon, ang ikapito hanggang ikasyam na posisyon ay pagpapasya sa inyong tatlo. Young Miss Irish, magsisimula kami sa inyo. Nang matapos siyang magsalita, tumingin ang matanda kay Irish, maaari ko bang malaman kung sino ang gusto mong hamanin? Lumipad palabas si Irish na parang bola ng apoy at nakarating sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena sa maikling sandali. Bumaba ang kanyang tingin kay Logan sa unang posibleng sandali. Hinahamon ko siya. Logan ng Darkstone Empire. Kaagad, ang dalawang matandang lalaki ay sabay-sabay na tumingin kay Logan, samantalang, ang mga tingin ng karamihan sa mga taong naruroon ay sunod-sunod na bumaba kay Logan, at ito ay naging dahilan upang si Logan ay muling maging sentro ng atensyon. 677. Nang harapin ang hamon ni Irish, bahagyang kumislap ang tingin ni Logan bago direktang umamin ng pagkatalo. Nasaksihan na niya ang lakas ni Irish. Kahit na siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, ngunit ang agwat sa kanilang mga lakas ay nagdulot sa kanya ng isang alon ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi lamang ang babaeng nakasuot ng pulang damit na nakakagulat na bata pa ay nagtataglay ng isang cultivation na mas mataas kaysa sa kanya, ang kanyang pangunawa sa konsepto ay mas mataas kaysa sa kanya, at maging ang grade 3 na spirit weapon na nasa kanya ay mas malakas kaysa sa kanya. Nasaksihan niya ang lakas ng grade 3 spirit weapon na hawak ng dalaga. Ito ay grade 3 spirit weapon na maaaring magbigay ng amplification na 70%. Ito ay mas malakas kaysa sa grade 3 na espiritong sandata na hawak niya. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang ang kanyang komprehensibong lakas ay mas mababa kaysa sa dalaga, at hindi na kailangang sumailalim sa isang labanan. Sapat na ang lakas ng babae para durugan siya. Lizardo. Matapos aminin ni Logan ang pagkatalo, lumipat ang tingin ni Irish kay Lizardo, at bahagya siyang tumango kay Lizardo. Kung ikukumpara kay Logan, tumingin siya kay Lizardo ng may bahagyang pagkamagalang. Ang lahat ng ito ay natural dahil alam niyang si Lizardo ay kaibigan ni Alvin. Hindi tulad ni Logan na umamin ng pagkatalo, nang harapin ang hamon ni Irish, si Lizardo ay hindi natakot kahit kaunti, at lumipad siya upang humarap kay Irish. Young Miss Irish. Tumango si Lizardo kay Irish. Alam kong kaibigan ka ni Brother Darfield. Pero determinado akong makuha ang ikapitong posisyon sa Dynasty Martial Competition ngayon. Kinausap ni Irish si Lizardo na may tonong puno ng kumpiyansa. Ganoon din ako. Si Lizardo ay walang kahit katiting na intensyon na maging magalang kapag kaharap si Irish, na parang isang celestial na dalaga na bumaba sa mortal na mundo, at tila siya ay hindi kaharap ang isang walang katulad na kagandahan, ngunit isang ordinaryong tao na hindi maaaring maging mas karaniwan. Nakatayo silang dalawa na magkaharap at matagumpay na naakit ang mga tingin ng lahat ng naruroon. Irish, ang anak na babae ng Flare Clan Eldest Master, nang ihayag niya ang kanyang kakayahan sa unang pagkakataon ngayon, ipinakita niya ang kanyang nakakagulat na lakas. Isang cultivation sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage, ikawalong antas ng Fire Concept, at isang Grade 3 Spirit Whip na nagbigay ng amplification na 70%. Si Lizardo, ang batang henyo ng Darkstone Empire ay may cultivation at concept na katumbas ng Irish. Ngunit hanggang ngayon, sa mata ng mga tao sa Cage Battle Arena, ang espiritong sandata na ipinahayag ni Lizardo ay isang Grade 4 na Spirit Sword lamang. Ang Lizardo na ito mula sa Darkstone Empire ay may cultivation at concept na hindi masama, at hindi ito mas mababa sa Young Miss Irish. Ngunit, ang spirit weapon na nasa kanya ay Grade 4 Spirit Sword lang, kaya tiyak na siya ay magiging dahado. Ang isang Grade 4 Spirit Sword ay mas mababa sa Grade 3 Spirit Whip sa mga kamay ni Young Miss Irish.
Higit sa lahat, ang Grade 3 Spirit Whip na nasa pag-aari ni Young Miss Irish ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 70%. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa Spirit Weapon. Walang pagkakataong manalo si Lizardo sa labanang ito. Halos lahat ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood sa Cage Battle Arena ay hindi maganda ang tingin kay Lizardo. Ngunit nang nahaharap sa pagdududa ng karamihan, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lizardo. Lizardo, hindi ko gagamitin ang Grade 3 kong Spirit Weapon kapag nakikipaglaban sa iyo, sabi ni Irish kay Lizardo, ang kanyang mga salita ay prangka at bukas na parang isang lalaki. Para sa isang oras, ang buong Cage Battle Arena ay nagkagulo. Ang batang Miss Irish ay karapat-dapat na maging anak ni Lord Wilbur, siya ay prangka at bukas, at ayaw niyang samantalahin si Lizardo gamit ang kanyang espiritong sandata. Lalong naiinggit ako kay Alvin ng Darkstone Empire ngayon. Anong kakayahan ng taglay niya para talagang makapag-asawa ng napakagandang babae tulad ng Young Miss Irish? Tinatanong mo kung anong kakayahan ang taglay ni Alvin. Wala ka lang kumpara sa kanya. Ang mga talakayan sa paligid ng Cage Battle Arena ay hindi sinasadyang lumipat kay Alvin. Maraming tao ang nagsasalita ng masama tungkol kay Alvin, at marami ding tao ang nakaramdam ng galit sa halip na si Alvin. Ang huli ay karamihan ay mga taong humanga kay Alvin mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Irish at ang kapwa nitong si Lizardo ay sumasailalim sa isang ranggo na labanan, ngunit talagang nagagawa nila akong hilahin papasok. May kakaibang tingin si Alvin nang maramdaman niyang naipit siya sa crossfire. Sino ang nasaktan o nagalit ko? Hindi na kailangan. Nang marinig niya ang prangka na salita ni Irish, umiling sa halip si Lizardo. Nang ihayag ni Irish ang isang nalilitong ekspresyon, isang 3 talampakang haba na talim na may umaagos na mga ilaw na umiikot sa paligid nito ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kamay ni Lizardo. Hindi ito ang spirit sword na ginamit ni Lizardo kanina. Sa susunod na walang oras, may nakapansin ng tinta. Samantala, lumitaw ang origin energy sa kamay ni Lizardo bago sumanib sa 3 talampakang haba ng talim sa kanyang kamay. Kaagad, lumitaw ang 11 sinaunang may sungay na dragon silhouette sa kalangitan bago lumitaw ang isa pang 7 sinaunang sungay na dragon silhouette at mahigit 4,000 sinaunang mammoth silhouette. Isang amplification ng 68%. Isang Grade 3 Spirit Sword. Si Lizardo ay nagtataglay din ng Grade 3 Spirit Weapon. My God! Ngayon ba ang dakilang pagtitipon ng Grade 3 na Spirit Weapons? Hindi ba't ang ating Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay lamang ng isang Grade 3 na Spirit Weapon? At saka, ang Grade 3 na Spirit Weapon na iyon ay parang pag-aari ng Imperial Family, tama? Kasama ang isang Grade 3 Spirit Sword na lumilitaw sa kamay ni Lizardo, ang buong Cage Battle Arena ay nagkagulo. Kung sinabing may hindi nagulat sa sandaling ito, kung gayon si Alvin ang taong iyon. Matagal na niyang narinig na sina Lizardo at Logan ay nagtataglay ng Grade 3 Spirit Weapons, kaya kahit na nakita niyang binawi ni Lizardo ang isang Grade 3 Spirit Sword gamit ang kanyang sariling 2 mata, hindi niya ito iisipin. Brother Alvin, lahat ng 3 Grade 3 Spirit Weapons sa kanilang mga kamay ay pino ng Grade 3 Weapons Craftsman na sumusuporta sa iyo. Ang nabuong ekspresyon ni Alvin ay ganap na napansin ni Marvin, at hindi mapigilan ni Marvin na magtanong sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang pagkabalisa. Bahagyang nagulat si Alvin nang matanggap niya ang voice transmission ni Marvin, at nag-react lang siya dito pagkatapos ng maikling sandali. Alam niyang overthought si Marvin sa mga bagay-bagay. Pavilion Master Marvin, masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sumagot ng totoo si Alvin. Nag-o-overthink ako. Natigilan muna si Marvin, at pagkatapos ay nagtanong pa siya ng isang hakbang. Masyado ba talaga akong nag-iisip? Kahit na ang Flare Clans Young Miss Irish, o sina Lizardo at Logan na mga batang henyo ng Darkstone Empire, lahat sila ay tila may malalim na kaugnayan sa iyo, tama? Tama na. Hindi ito itinanggi ni Alvin. Ang 3 sa kanila ay may kaunting relasyon sa akin. Ngunit ang Grade 3 Spirit Weapon lang ni Irish ang napino ng Grade 3 Weapons Craftsman na sumusuporta sa akin.
Ang Grade 3 spirit weapons ni Lizardo at Logan ay walang kaugnayan sa akin. Bukod dito, sa kanilang dalawa, kaibigan ko si Lizardo at marahil ay magagawa kong hilingin sa Grade 3 na weapons craftsman na sumusuporta sa akin na pinuhin ang isang Grade 3 na spirit weapon para kay Lizardo, ngunit imposibleng tutulungan ko si Logan. Nagsalita si Alvin ng lantaran at lantaran. Hindi ito pinagdudahan ni Marvin, ngunit hindi pa rin niya napigil ang sabihin sa gulat. Brother Alvin, ang Grade 3 weapons craftsman na nasa likod mo ay talagang isang pambihirang figure. Siya ay talagang may kakayahang pinuhin ang isang Grade 3 na spirit weapon na maaaring magbigay ng amplification ng 70% tulad ng spirit weapon na nasa pag-aari ni Young Miss Irish. Ayos naman siya. Tumango si Alvin. Buti na lang makapal ang balat niya, kung hindi, baka mapupuri siya hanggang sa hindi na niya mapigil ang mamula. Isa pang Grade 3 spirit weapon. Sa first class spectating area na kabilang sa Imperial family ng Dark Cloud Dynasty, ang mga sulok ng bibig ng Emperor ay kumaibot, at ang kanyang marangal na anyo ay nawala. Kahit na sa kanyang matayog na katayuan sa Dark Cloud Dynasty, hindi niya maiwasang mabigla sa sandaling ito. Miyembro na naman ito ng Darkstone Empire. Hindi napigilan ng matanda na nakasuot ng itim na paghikbi. Ang kapalaran ng mga miyembro ng Darkstone Empire ay talagang namumukod-tangi. Si Hugh, na palaging tahimik, ay nagsalita sa isang pambihirang okasyon, at ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang pagkagulat. Para naman kay Sherman at Arian, wala silang sinabi. Ngunit ang kasakiman sa mga mata ni Hines na nakaupo sa tabi ni Arian ay mas malaki kaysa noong binawi ni Logan ang isang Grade 3 na Spirit Saber. Isa pang Grade 3 Spirit Weapon. At saka, Grade 3 Spirit Sword ito. Siya mismo ang gumamit ng espada at naintindihan niya ang konsepto ng sword. Kung ikukumpara sa isang Grade 3 Spirit Saber, mas gusto niya ang isang Grade 3 Spirit Sword na mas desperado. Lizardo. Ang mga mata ni Hines ay puno ng pananabik. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang string ng mga salita ang pumasok sa tenga ni Hines, at ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na naspray sa kanya. Hines, mas mabuting huwag mo nang isipin ang Grade 3 spirit weapons na nasa pag-aari ni Logan at Lizardo. Bay naunawaan niya na ito ang voice transmission ng kanyang Imperial Father, ang Dark Cloud Dynasty's Emperor. Malinaw na napansin ng Emperor ang kasakiman na ipinakita ng tingin ni Hines. Bakit? Napakunot ang noo ni Hines nang marinig niya ito, at tumugon siya ng walang gana. Ungol ng Emperor sa pamamagitan ng voice transmission, at nagsalita siya ng may bahagyang pagkabigo. Hindi mo ba naisip ito ng maayos? Bakit siya magkakaroon ng Grade 3 spirit weapon? Sa tingin mo ba ay nahulog ito mula sa langit na parang pay na nahulog mula sa langit? At saka, sila ay mga miyembro lamang ng isang imperyo lamang, ngunit kaya nilang taglayin ang lakas nilang ito. Sa tingin mo ba ay walang ekspertong nakatayo sa likuran nila? Ang mga salita ng Emperor ay binigkas ng may matinding dahilan upang bahagyang mag-alinlangan si Hines. Samantala, bukod sa paggamit ng kanyang Grade 3 Spirit Sword, direktang isiniwalat ni Lizardo ang ikawalong antas na konsepto ng sword na naintindihan niya. Pagkaraan ng maikling sandali, pinili ni Lizardo na umatake muna at sakupin ang inisyatiba. Swish! 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 Ang mga imahe ng espada ay lumipad ng paalang at patayo, at sila ay parang mga anino na dumaan patungo kay Irish. Sa kabilang banda, nanginginig ang Grade 3 Spirit Whip sa kamay ni Irish, pagkatapos ay pumulupot ito sa kanyang matikas at maselang katawan bago nagsimulang tumibok, at muli itong nabuo ang Crimson Red Light Barrier. Ang Crimson Red Light Barrier na ito ay parang isang napakalaking fireball na nagpoprotekta kay Irish sa loob nito. Clang! 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 Ang Grade 3 Spirit Sword sa kamay ni Lizardo ay sunod-sunod na tumama, at bumaba ito na parang maliliit na bituin sa langit papunta sa bolang apoy sa ibabaw ng katawan ni Irish. Sa tuwing bababa ang espiritong espada, ang napakalaking bolang apoy ay bahagyang lumiliit. Siyempre, kung gagamitin ng isang tao ang kanyang mga mata upang tingnan ito, magiging lubhang mahirap na makilala ang mga pagbabago sa bolang apoy.
Sa huli, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, ang bolang apoy ay gumalaw upang umiwas sa malayo. Napagtanto ni Irish na hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagiging passive, kung hindi, ito ay magiging isang sitwasyon kung saan siguradong matatalo siya. Kahit na ang isang defensive martial skill ay may kakayahang lutisin ang pinakakagyat na mga pangangailangan sa pagtatanggol, ngunit imposibleng magamit ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang gusto niyang gawin sa ranggo na labanang ito ay hindi upang labanan si Lizardo sa isang tie, ito ay upang talunin si Lizardo. Sa ganitong paraan lamang siya makakahawak sa ikapitong posisyon sa Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito. Gaya ng sinabi niya noon, determinado siyang makuha ang ikapitong posisyon. Swish! 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 Sa wakas, sumalakay si Irish, ang grade 3 na letigo ng espirito sa kanyang kamay ay kumislap upang mag-transform sa isang siksik na letigo na nakalarawan na palm unit sa kalangitan habang sila ay dumiretso patungo kay Lizardo. Ang mga larawang letigo na ito ay natakpan ang langit at ang lupa habang sila ay bumababa, at ito ay parang isang bagyo na bumubuhos. Bulaklak ulan. Natigilan si Alvin nang makita niya ang eksenang ito, at hindi niya maiwasang maalala ang mga eksena noong unang beses niyang nakilala si Irish sa Phoenix Nest City. 678. Naalala pa rin ni Alvin na nang makilala niya si Irish sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na iyon, nasa entablado ito ng groom search competition sa labas ng City Governor's Estate ng Phoenix Nest City. Nakalaban niya si Irish sa kanilang unang pagkikita. Sa labanang iyon, si Irish ay nagsagawa ng katulad na kasanayan sa militar, at nang maglaon, nalaman niya mula kay Irish na ang martial skill ay tinatawag na flower rain. Ang martial skill na ipinatupad ni Irish ngayon ay tila hindi flower rain. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Alvin na kahit na ang martial skill na ipinatupad ni Irish ngayon ay katulad ng martial skill, flower rain, mula noong araw na iyon, halatang mas malakas ito kaysa flower rain. Nang umatake si Irish habang pinagsama ang kanyang ikawalong baitang fire concept, ang mga whip images na sumipol ay tila napalitan ng maraming nagninangas na shooting star na sumasakop sa langit at lupa habang binalot nila si Lizardo. Swish! 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 Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ni Lizardo ay napakalakas, at umaasa sa isang cultivation at concept na katumbas ng Irish at isang grade 3 spirit weapon na mas mababa sa grade 3 spirit weapon na nasa pag-aari ni Irish, nagawa pa rin niyang harangan ang pag-atake ni Irish na sumasakop sa langit at lupa. Sa bawat oras na kumikislap ang figure ni Lizardo, tila siya ay nag-transform sa isang matalim na espada na mabilis na kumikislap at nagdulot ng isang alon ng espadang alulong. Ang tatlong talampakang haba ng talam sa kanyang kamay ay matuli na parang kidlat na parang nabuo ang isang hindi natatagusan na lambat ng espada na nagpatigil sa paghagupit ng espirito sa kamay ni Irish ng paulit-ulit. Ang sitwasyon ng labanan ay naging mas matindi, samantalang, ang kapaligiran sa cage battle arena ay naging tahimik at mabigat. Napakalakas talaga ng lalaking ito na si Lizardo. Mukhang hindi simple ang amo niya. Nang makita niyang umaasa si Lizardo sa isang lakas na mas mababa sa Irish, gayunpaman ay nagagamit pa rin niya ang mga kasanayan sa espada na pinasimple mula sa kanilang komplikadong anyo upang makipaglaban kay Irish at hindi mahulog sa isang posisyon ng disbentaha, hindi maiwasan ni Alvin na mabigla. Sa ilang sandali, napuno siya ng kuryosidad sa Panginoon ni Lizardo. Ang Panginoon ni Lizardo ay dapat na isang eksperto sa void transformation stage ng walang pag-aalinlangan. Dahil kaya niyang turuan si Lizardo sa ganoong sukat, ang kanyang pag-unawa sa sword ay nakarating na sa isang tiyak na antas. Kahit papaano, dapat ay naintindihan na niya ang advanced sword concept. Ang advanced na konsepto ay tinatawag ding void transformation concept. Sa karaniwan, isang dalubhasa lamang sa void transformation stage ang may kakayahang makabisado ang gayong konsepto. Siyempre, walang ganap. Kung ang kakayahan ng isang tao sa pag-unawa ay higit na nalampasan ang likas na talento ng isang tao, kung gayon ang isang void interpretation stage na martial artist ay may posibilidad na maunawaan ang void transformation concept. Ang isang martial artist na tulad nito ay mas bihira pa kaysa sa isang void transformation stage na martial artist.
Bukod dito, alinman sa mga ito ay lubhang nakakatakot na pag-iral. Mabilis na lumipas ang 15 minutong oras. Hindi nakapagpasya sina Irish at Lizardo sa mananalo. Lumipas ang kalahating oras. Ang sitwasyon ng labanan ay nanatiling pareho. Samantala, hindi napigilan ng ilang manunood na humimok ng walang pasensya. Kung magpapatuloy ito, kailan ito matatapos? Ang labanan sa ranking sa pagitan ng ika-9 na antas ng Void Initiation Stage ng mga batang eksperto ay kailangan pa ring isagawa pagkatapos nito. Eksakto. Kung mag-aaway sina Lizardo at Young Miss Irish ng isang buong araw at gabi, hindi ba't kailangan nating maghintay ng isang buong araw at gabi? Sa aking opinyon, walang saysay na ipagpatuloy ang pakikipaglaban tulad nito, dapat itong isaalang-alang bilang isang kurbatang. Maraming mga manunood ay bahagyang naiinip, at ang ilan ay nagbigay ng mga mungkahi. Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, pagkatapos magtinginan ang dalawang matandang lalaki na namuno sa martial competition, tumingin sila sa Emperor. Tumango ang Emperador sa kanila. Agad, ang dalawang matandang lalaki ay tumingin kay Irish at Lizardo na nasa labanan pa rin at nagbabalak na ipahayag ang resulta bilang isang tie. Young Miss Irish. Hindi pa tapos magsalita ang isa sa matandang lalaki nang bigla siyang tumigil. Hindi naman sa may hamarang sa kanya, pero siya na mismo ang bumuka ng bibig pero hindi naglalabas ng kahit anong ingay, at panay ang tingin niya sa eksenang nasa harapan niya. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, nang walang anumang palatandaan, isa pang sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Irish. Hanggat ito ay isang taong may kapansin-pansing titig, mapapansin nila ang dahilan. Sa sandaling ito, ang mga hibla ng pulang-pula na enerhiya sa loob ng origin energy sa letigo ng espirito sa kamay ni Irish ay halatang naging mas condensed. Konsepto ng sunog sa ika-9 na antas. Si Alvin, na nanunood ng labanan sa pagitan ni Irish at Lizardo, ay hindi maiwasang hindi mapakilos. Hindi niya akalain na talagang mauunawaan ni Irish ang ika-9 na antas ng konsepto ng apoy sa kritikal na sandaling ito. Karapat-dapat siyang maging may-ari ng fire spirit body, si Irish ay parang paborito lang ng fire concept. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan. Nagulat din ang iba. Kahit na ito ay posible. Diyos ko! Ilang taon na ang Young Miss Irish? Ang kanyang cultivation ay nasa ika-8 antas ng Void Initiation Stage at naunawaan niya ang ika-9 na antas ng Fire Concept. Talagang nararamdaman ko na ang higit sa kalahati ng buhay ko na nabuhay ay nabuhay ng walang kabuluhan. Hindi lang ikaw, hindi ba ako? Ang mga animated na talakayan sa paligid ng Cage Battle Arena ay halos puno ng kalungkutan. Matapos maunawaan ni Irish ang ika-9 na antas ng konsepto ng apoy sa huling minuto sa panahon ng labanan, lumakas ng husto ang kanyang lakas, at pinilit niyang ibalik si Lizardo na orihinal na nakatali sa kanya. Nang mismong handa siyang samantalahin ang pagkakataong ito para mag-follow up sa isang pag-atake. Inaamin ko ang pagkatalo. Nagsalita si Lizardo na may tono na walang kulang sa buntong hininga. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lizardo na ito ay bahagyang nanghihinayang. Sa orihinal, ang pagkakaiba sa kanilang mga grade 3 na spirit weapons ay naging dahilan upang ang kanyang lakas ay bahagyang mas mahina kaysa kay Irish, ngunit ang sword skill na kanyang naisagawa ay walang alinlangan na bahagyang mas malakas kaysa sa martial skills ni Irish. Kaya sa mga tuntunin ng tunay na lakas, hindi siya mas mababa kay Irish. Ngunit hindi niya akalain na kapag naisip niya na ang labanang ito kay Irish ay magtatapos sa isang kurbatang, talagang naintindihan ni Irish ang ika-9 na antas ng konsepto ng apoy sa huling minuto. Si Irish, na nakaunawa sa ika-9 na antas ng konsepto ng apoy, ay katumbas ng pagkakaroon ng lakas ng isa pang sinaunang may sungay na dragon, at sinira nito ang balanseng napanatili sa pagitan niya at ni Irish. Ang pagpapatuloy ng labanan ay magiging walang kabuluhan. Dahil wala siyang kahit katiting na kumpiyansa na manalo, at kahit natapusin ito ng tabla ay imposible. Lizardo, karapat-dapat kang maging kaibigan ni Brother Darfield. Ang iyong husay sa espada ay napakalakas, at kung hindi dahil sa lakas ko na nahihigitin ka, hindi ako magiging katapat mo.
Si Irish ay same time na nagsalita ng kaharap si Lizardo na umamin ng pagkatalo. Young Miss Irish, napakabait mo. Ang iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay talagang nakakabigla sa akin. Nagsalita si Lizardo na may bahagyang kahihiyan. Likas na talento. Kakayahang umunawa. Ang magagandang mga mata ni Irish na kumikislap na may maliwanag na mga ilaw ay agad na lumabo nang marinig niya si Lizardo, at pagkatapos ay bumantong hininga siya sa kanyang puso. Kung maaari, mas gugustuhin kong hindi taglayin ang likas na talento at kakayahang umunawa. Sana ay maging isang ordinaryong tao lang. Ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay umaasa sa Fire Spirit Body upang maging napakapangit, samantalang, bilang may-ari ng Fire Spirit Body, ang pressure na tiniis niya ay hindi isang bagay na maiisip ng isang ordinaryong martial artist. Kapag nalaman ng isang tao mula pa ng maaga na kapag sila ay naging 30 taong gulang, haharapin nila ang isang kalamidad na hindi nahahayaang mabuhay, ang pakiramdam nila ay isang bagay na isa lamang talagang nakaranas nito minsan ang makakaintindi. Ang batang Miss Irish ay sunod-sunod na natalo sina Logan at Lizardo. Siya ay nirerango ang No. 7 sa ranking ng Dynasty Martial Competition at nakuha ang mga reward ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, 1,000 low-grade Origin Stones. Isa sa matatandang lalaki ang nagtaas ng kamay at nagpasa ng special ring kay Irish. 1,000 mababang grado na pinagmulang bato. Kaagad, muling nagkagulo ang buong cage battle arena. 1,000 low-grade Origin Stones, isang buong 10 beses na reward na ibinigay para sa taong nirerango sa No. 10. Kung kaya kung makakuha ng napakaraming Origin Stones, matatawa pa ako sa sarili ko habang nananaginip. Stop dreaming. Ang mga ordinaryong martial artist na tulad natin ay maaaring hindi man lang makakalap ng 100 Origin Stones sa buong buhay natin, lalo pa ang 1,000 low-grade Origin Stones. Oo, matatanggap lang ng mga ordinaryong martial artist na tulad natin ang ating kapalaran. Maraming manunood na may mga ordinaryong cultivation ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ng malungkot. Sa halip, si Irish mismo ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na pagpapahayag ng kaligayahan ng humarap sa 1,000 mababang grado na Origin Stones, at natanggap niya ang special ring na may kalmadong ekspresyon bago bumalik sa first-class spectating area na kabilang sa Flair Clan at umupo sa tabi ni Wilbur. Kuya Wilbur, binabati kita. Ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay tumingin kay Wilbur at paulit-ulit na bumati. Sumulyap si Wilbur sa Emperor at walang pakialam na tumango. Ang Emperor ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na displeasure mula sa casual na kilos ni Wilbur dahil alam niyang ang lalaking ito na tumatango sa kanya ay isang pagpapakita ng paggalang. Kung ito ay ibang tao, marahil ay lubos na hindi papansinin ni Wilbur. Lord Wilbur, binabati kita. Patriarch Flair, binabati kita. Samantala, maraming tao mula sa ibang kapangyarihan ang bumati kina Wilbur at Tyson. Si Wilbur ay may kalmado na ekspresyon na parang hindi niya narinig ang mga ito, at hindi niya sila pinansin, samantalang, si Tyson sa halip ay bahagyang namanhid habang pinipigilan niya ang isang bakas ng isang matigas na ngiti at tumango habang siya ay tumugon sa kanila ng sunod-sunod. Malinaw, hindi pa rin niya nagawang pabayaan ang pagkamatay ni Robert. Hindi malaking bagay ang pagkatalo ni Robert ni Irish sa una. Ngunit sa huli, talagang namatay siya sa kamay ng Logan ng Darkstone Empire, at naging sanhi ito ng labis na pagkawala ng mukha ng kanyang Flair Clan. Ngunit ang kanyang Flair Clan ay nagkataong walang magawa kay Logan. Hindi bababasa, bago nila kumpirmahin ang kakayahan ng eksperto na nakatayo sa likod ni Logan na nagbigay kay Logan ng Grade 3 Spirit Saber, ang Flair Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Tumingin ang ibang matandang lalaki kina Lizardo at Logan. Lizardo, Logan. Ang mga ranking ng No. 8 at No. 9 na ay pagpapasya mula sa inyong dalawa. Inaamin ko ang pagkatalo. Sinulyapan ni Logan si Lizardo bago muling umamin ng pagkatalo. Kahit na may pag-aalangan sa kaibuturan ng kanyang mga titig, ngunit alam din niya na hindi siya katugma ni Lizardo ngayon. Guro, huwag kang mag-alala.
Sa malaot madali ay matatalo ko si Lizardo at magdadala ng karangalan sa iyo. Tahimik na saad ni Logan sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, si Lizardo ay nirerango ang No. 8 sa ranking ng Dynasty Martial Competition ngayon. Lizardo, makukuha mo ang reward na ipagkakaloob ng Imperial Family ng ating Dark Cloud Dynasty, 500 low-grade Origin Stones. Sa pagtaas ng kanyang kamay, 2 special ring ang lumitaw, at ipinasan niya ang isa sa mga ito kay Lizardo. Sa loob nito ay eksakto ang 500 mababang grado na Origin Stones. Logan, nirerango ka sa No. 9 sa Dynasty Martial Competition ngayon, at makakakuha ka ng 200 mababang grade Origin Stones bilang iyong mga reward. Kasunod nito, ipinasa ng matanda ang isa pang special ring kay Logan. Matapos matanggap ni Lizardo at Logan ang special rings, lumipad sila patungo sa second-class spectating area kung saan ang mga miyembro ng Darkstone Empire ay nakaupo sa ilalim ng maraming inggit at paninibugho na mga titig na nagmumula sa buong paligid. Si Lizardo at Logan ay nakakuha ng napakaraming Origin Stones, ngunit sa totoo lang parang hindi sila masaya kahit kaunti, talagang kakaiba. Sa susunod na walang oras, may nakapansin ng tinta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.